So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about yung very controversial na grupo dito sa Surigao City, yung Federal Tribe, no? So, meron na ako konting lilinawin mga ka-lifestyle, no? Yung ka-upload ko lang na video, actually, yung video na yan is 2 years ago pa po yan, ano? Way back November 29, 2023. No, dinimolish po yung opisina ng Federal Tribal dahil maliban sa walang building permit is squat po yung lugar nila, then wala po silang titulo. Kumbaga, meaning to say, yung lugar na nila kung saan merong mga bahay-bahay maliban sa opisina ng Federal Tribal is meron pong may-ari, no? And then matagal na po silang binigyan ng prior notice na gagamitin na ng may-ari yung lupa, no? Hindi naman nagmamatigas sila, kumbaga naninindigan sila na sa kanila yan, kaya umabot sa point na nagkaroon ng ganong insidente. Pero again mga ka-lifestyle, linawin ko rin sa inyo na kilala talaga tong grupo na to, itong Federal Tribal, sa pang-squat ng lupa. No, marami po silang mga lupang inaangkin, no? Kasi sa paniniwala nila, sila yung may-ari ng ancestral land, no? Kaya mapapansin nyo ang lalawak ng mga lupain na nasa sakupan nila. So sa compound nila ngayon sa Sabang, malaki po talaga yung area nila, pero wala po silang building permit, wala po silang titulo, no? Meron ng isang kawani ng gobyerno, DPWH, ang nagpunta dun sa kanila, nagbigay ng notice din na illegal yung kanilang pagtayo ng mga bahay doon, no? So meron din ako mga nababasang katanungan, ano, bakit ang daming nagpapamembro, ganun, baliw daw tong grupo na to, may sariling mundo. So sa mga hindi nakakaalam mga ka-lifestyle, no, recently lang ko din nalaman, no, na meron pala silang membership fee na 1,000 pesos. So this 2025 lang nung in-interview yung isang membro nila, no, isiniwalat niya talaga, no, kung bakit siya nagpa-membro, no. So aside dun sa pinangakuan siya ng salary, lupa, meron din palang membership fee sa halagang 1,000 pesos, no? So sa ganung paraan, mga ka-lifestyle, alam naman natin itong grupo na to is hindi lehitimo, bogus. Sa ganung paraan sa membership fee, kumikita sila, which is may paglabag na naman sa batas. Ang nakakapagtaka lang ngayon mga ka-lifestyle, ano, until now po talaga, hindi pa rin nahuhuli, hindi pa rin sumusuko ng personal itong mga dato ng Federal Tribal. Yung ibang members nila, nagsiuwian na sa kanilang mga lugar. Yung iba, nandyan lang, nakapalibot pa rin, bumalik pa rin. Ano? Hindi naman talaga totally kinulong. Kinunan lang talaga sila ng statement. No? Kasi yung pinakaugat po talaga dito is yung dalawang dato. Na kung saan, matagal na pa po, is marami na palang mga violation na nilalabag. So merong mga rare video si Dato Lourdes Infante, ano, Bae Lourdes Infante dati pa, na nakikipagsagutan talaga sa mga gobyerno na pumupunta sa kanila. Kasi hindi lang dito sa lugar namin sa Surigao City, sa lugar nila sa Sabang, meron silang mga ini-squat na lupa, marami pa po. Kaya napakaraming mga interesado na hihikayat na magpamiyempo po sa kanila is dahil pinapangakuan po nila ng lupa. Yung po talaga yung katotohanan mga ka-lifestyle. Imagine, sila daw yung may-ari ng ancestral land. No? Merong pinapakitang mga documents. Then mapapansin nyo rin mga ka-lifestyle, memoryado po nila lahat po ng mga pinagsasabi nila. Kasi sa sobrang tagal na ng grupo na to, malamang sa malamang, minemorya nila yung mga sasabihin nila every time na meron silang kausap na mga kawani ng gobyerno, no? Ganyan sila kahusay. Pero whether you like it or not mga ka-lifestyle, itong grupo na to is bogus po. Hindi po talaga lehitimo, no? Hindi po sila rehistrado sa IP, no? Marami ring mga lehitimong
dato ang nagbigay ng kanilang testimony na itong grupo na to is hindi talaga legit, no? So, ayun mga ka-lifestyle, I hope malinaw po sa inyo na yung in-upload ko pong video way back 2023 pa po yun. Pero hindi naman gaano katagal, ano. So, sa ganun range ng panahon, makikita nyo na matagal-tagal na rin pala tong grupo nito, no? Hindi ko lang alam talaga kung nandoon na ba talaga si Dato Adlaw. Pero one thing for sure, si Dato Bae Lourdes Infante yung namumuno during that time, no? So, I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo kung bakit marami mga interesado, gusto mo pa miyembro sa grupong to. Kasi nga naman, maganda yung magiging makukuhang benefits aside sa lupa, of course, salary. Pero, eto, recently lang din, meron ako mga nabasang mga comments sa mga videos ni Dato Lourdes Infante. Alam ko, puro pangbabash yung inaabot ng Dato na to eh. Meron din kasing mga nagki-claim na until now 2020-21 pa po silang nagtatrabaho, is wala pa po silang natatanggap na sweldo, no? Kawawa naman po yung pinapangakuan ng grupo na to, kung saan yung binibigay lang daw po sa kanila is bigas lang po talaga. Yung sweldo wala po. Kung malaki-laki na rin po daw, imagine 2021 pa nag-start, no? Until na wala pang sweldong natatanggap, no? Ganun ka bugos itong grupo na to, mga ka-lifestyle, no? Kawawa naman. Sobrang apektado talaga yung mga maliliit na pamilya na nagpamembro dito, na walang-wala talaga, no? Na pinangakuan until na wala namang natatanggap. Yun po yung mga panlilin lang nila sa mga kanilang mga nagiging membro, no? So, yun. And then, upon searching mga ka-lifestyle, I found out also na itong si Dato Adlaw pala, no, is marami rin palang mga inaangking lupa, no? Kumbaga, nilagyan niya po talaga ng mga kahoy. Nilagyan niya po ng kahoy kasi sila nga po talaga sila daw kasi self-proclaim po sila na may-ari ng buong Pilipinas, no? Kaya ang dami po talagang nahihikayat na magpumembro sa kanila. Pinapangakuan po talaga nila ng lupa, no? I hope naging malinaw, no, mga ka-lifestyle, no, yung mga sinabi ko sa inyo, para yung ibang mga nagtatanong, alam ko yung iba nababaliwan talaga sa grupo na to. Actually, mga ka-lifestyle, nasa democratic country po kasi tayo. Kaya malaya tayong ihayag, malaya tayong kumbaga isiwalat yung ating mga pinaniniwalaan, no? Nagkataon lang po talaga na itong grupo na to is nasa maling paniniwala, nasa maling batas, no? Hindi pala sila talaga hindi pala talaga silang lehitimong tribal. Kumbaga gawa-gawa lang para, of course, para umingay. Maliban sa magkapera, umingay yung grupo nila, tumunog. Kung hindi siguro ito na madlock itong si Dato Adlaw, sa tingin ko magpapatuloy pa tong grupo na to. Sa tingin ko lang po talaga. Naging nahuli lang po talaga sila kasi yun na nga, na madlock ng mga establishmento, no? Again, sa mga establishmento na pinapadlakan din po kasi nila, pinapadlakan po din nila kasi yan kasi hindi po sila nagko-comply sa requirements na hinihingi nila. Yung pinaka-requirements po talaga ng grupo na to is 1,000 pesos din po. Hindi ko lang sure kung ganun din ba sa malalaking establishmento. Kasi yung pinadlakan nilang maliit na tindahan na kung saan is may tao pa sa loob, is 1,000 po yung hinihingi nilang pera, no? Hindi nagbigay, kaya pinadlakan nila nung gabi, no? So, yun po yung latest updates, no, sad to say nga lang po, until now po talaga labas-pasok pa rin yung mga membro
And then yung mga dato nila hindi pa rin nakukunan ng statement ng NBI kasi meron pa daw hinihintay na warrant of arrest galing sa taas. Yun yung nakakalungkot, no? Pero anyways, safe na rin naman po talaga yung mga taga Surigao, safe na po yung mga establishmento, wala nang padlakang nangyayari, no? Within 72 hours daw, wala nangyayari, wala babaha ng dugo, walang ganun. Kumbaga, ano lang yun, kathang isip, gawa-gawa lang, istorya lang, pananakot lang ni Dato Bailog Infante. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.